Ay, naku, problema naman to. Laki trabaho na naman. Sira yung pressure plate ko at saka release bearing. Ito ang sira. Ito namang papalit ko. Ito pinaglumaan ko to pero ayos pa to. Ito yung sirang release bearing. Ito naman yung ipapalit ko. Ayos pa naman to yung lining. Ito, may problema na to kasi yung groove. Ano na, maninipis na. Ito yung ilagay ko. Ang pag-diagnose kasi nito, pag mag-drive kayo, may ingay sa transmission. Iba-iba kasi itong ingay. Pag sira ba yung pressure plate or release bearing o lining, at saka yung pilot bearing na sa flywheel nakalagay. Ito naman yung pilot bearing dito sa transmission. Pag ang ingay nito pag masisira, ang pag-diagnose nito, ano yun, mahirap ipasok rin yung kambyada, lalo na pag mainit ng makina at maingay nito at saka mag-vibrate kunti dahil ang pag-ikot ng main drive ng stick ng transmission hindi na accurate. Ito ang problema. Tapos pag magsiraan kayo, pakinggan nyo yung yung tunog. Tapos tandaan lang para ma-diagnose agad kung ano yung sira. Hindi yung ano-ano lang binabaklas natin. Makikita na yun at maganda yung alam natin yung anong klaseng tunog. Halimbawa, dito tayo. Ito yung release bearing. Pag sira nito, ang pag-diagnose nito na ito yung sira, pag-apak mo ng clutch pedal, mawala yung ingay. Tapos pag hindi mo inaapakan, maingay. Ay, hindi, nabaliktad ko kasi. Hindi kasi ako yun eh. Sanay na mag-video. Pag hindi mo inaapakan, medyo maingay siya. Pag inaapakan mo, maingay. Kasi ang trabaho kasi nito, sa yung posisyon, nanahimik lang to pag hindi mo inaapakan ang clutch pedal. Pag inaapakan mo to, ang clutch pedal, ito tinutulak ito sa pusher sa transmission para dumidikit yung lining. Kaya pag hindi mo inaapakan, nanahimik lang to. Ito naman yung pressure plate. Pag may problema nito, habang umaandar yung makina, magkaroon siyang vibrate, lalo na pag may putol ng diaphragm katulad nito. Naputol yung isang finger ng diaphragm. At matigas to ipasok rin, lalo na pag manipis na, matulis na sa dulo. Iba-iba naman tong type ng pressure plate. Ito yung diaphragm niya, medyo malaki ito kaysa ito. May iba-iba to siyang diferensya sa pag-apak ng clutch. Ang kagandahan nito, yung mga maliliit pero marami ang finger niya,
malambot yung clutch mo. Ito naman medyo may katigasan pero makapal, matagal tong masira. Kaya mas maganda ito, pero medyo matigas na lang, lalo pag traffic, manghawid yung paa mo. Sa tagalan masanay ka naman. Ito yung diaphragm, kung ano yung problema nila, na pag-apak mo matigas to, at saka ito malambot, kaso lang mas matibay ito kaysa isa. Itong release bearing rin, kailangan alam mo to kung anong paglagay nito. Hindi lang na lagay ka ng lagay, kasi pwede naman tong dito pwede mo baliktad, kasi dun sa may tusir niya sa ano, may kunting dawil to, dito mo ilagay. Pumasok dito sa may butas yung dawil dun sa pusher sa ano, sa transmission. Pero paglagay mo nito, kailangan ito yung labi nakalabel dun sa main drive sticks sa transmission, yung sa may spline. Kasi pag hindi ito makalabel dun, matigas rin. Medyo malabo ito, ilagay ko to, tingnan nyo. Ganit malabo lang kasi yun eh. Hindi ako magsanay na video, pero ginagawa ko lang to, at least makatulong naman, magkaroon ng idea. Hindi mang ibig sabihin magaling ako, pero marunong din kunti. Pero ako naman ang nagbibiro ito sa makina, walang akong helper, ako lang gumagawa, hindi ko tumatawag ng mekaniko. Ito yung posisyon niya. Ito yung lapis niya sa release bearing. Kailangan nakalabel ito dito sa may main drive niya, sa may stick. Ito, tingnan mo, usog ko to, hindi na to nakalabel. Yun, pag ganito matigas na yung clutch mo, pag-apak mo. Paano to ayusin siya na maganda yung ano niya, clutch na malambot? Paglagay mo ito, tanggalin ko ito. Dapat sana ang magandang posisyon, yung label niya nakalabel dito. Ang gawin ito, lagyan mo lang to dito ng washer, para paglagay natin hindi na siya nakano sa ilalim, makalabel siya, kasi may washer rin. Yun ang sikreto ng paglagay. Medyo malabo lang kasi yun. Ito na, tanggalin ko to, may lagyan ko to ng washer.